Number one, God takes care of His own. Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, there is nothing I lack. Because God is good, you don't need to worry about any of your needs. How do I know that? Paano ko nalaman yon? Simple. Because I am a parent. I am a father. At ito po ang sabi ng Matthew 7:11. Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa humihingi sa Kanya? Ito pong verse na ito ay grabe. Ito po ay nagsasabi na yes, you're a father. And generally, this I know, generally, most of the fathers, they want to provide for their family. Generally. Of course, meron din namang mga amang pero yun pong nakakaharap ko generally. Iba't iba lang level, pero they want to provide for their family. Kaya ito ang ginawang example ni Jesus. At ang sabi niya, kayo nga masasama. Marunong kayong magbigay ng kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa humihingi sa Kanya? Providing for his family is a trait of a parent. Then imagine kung yung parent na yon ay good. The ultimate good. Dalawa na ang motivation. Ang pagiging ama at ang pagiging mabuting ama. Pero dagdagan mo pa. Ano yon? Father God is not just willing because He loved us. No. Father God is not just willing, He is also able. He does not just want to provide, He can provide. Kasi yung ama, yung mga iba minsan, yung ama, gusto namang magbigay Pero sabi nila yan lang ang nakayaanan ko Yan lang ang kaya kong ibigay Pero gusto ko. Ang ating Diyos Ama ay ganito. Gusto ko talaga kayong bigyan at kaya ko. Now, it is the reason why I told you God takes care of His own. He may use people. Yes. Maybe people that you don't expect na gagamitin ng Diyos para sa iyo. God can even use the government. He can use the government. Or God can even use uwak. Sabi ko, ang dami namang ibong magagamit. Uwak pang napili. Mas magandang kalapati. Mas maganda yung, but uwak? Lately lang, I found out, kasi minsan may nakita akong uwak na lumilipad dito sa tabi natin. First time na nakakita ko ng malaking ibon. Kasi lagi ang nakikita ko ng mga maliliit na mga maya. First time kaya ako, sabi ko, anong ibon yon? Of course, maitim sabi sa akin, yan ay uwak. Bakit? Nakakapagtaka. Alam ko yung mga ibon, lagi pag nakikita ng mga bata, pinapaltik, binabaril ng mga, bakit nakakalipad sila dito? Ito bayan na, poblasyon na. Sabi sa akin, wala ho masyadong nanguhuli ng uwak. Bakit? Madumi ho yan. Ang kinakain ho na yan yung mga maduduming bagay. And then I found out, uwak ang ginamit ng Diyos para pagpalain ang kanyang propeta. What is my point here? Pwede at kayang gamitin ng Diyos. Kahit mga taong hindi mo inaasahan, kahit nga kaaway mo, pwedeng gamitin ng Diyos na pagpalain ka. Now, what is the condition? This is the condition. He must be your father and you his child. Because as I told you a while ago, Father God takes care of His own. Narunong niya mag-alaga ng kanyang family. Then, you must be a part of the family. Paano po ako magiging part ng family ni God? Una, we must repent of our sins. Sorry hindi talaga pwedeng tanggap lamang sa Panginoon Kailangan ng una, pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan
at mag-agree tayo sa Diyos na what we were doing are against His will. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Panginoon na ididiin natin ang gusto natin at lalapit tayo sa Kanya on our own terms. No. We must agree with Him that what we were doing ay mali. We must repent. Pagsisisihan. At padalwa, ito yung malimit yung marinig sa mga services na pinapaulit sa inyo. Ano yon? Tanggapin si Jesus bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Ay, hindi na po masyado ko nga haba, pero my point is this. Kapag totoong tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa puso mo, na iyong Diyos, hindi tao lang, at tinanggap mo sa totoo sa puso mong siya ang Panginoon mo, ibig sabihin, siya nang masusunod. At tinanggap mo sa puso mong siya ang tagapagligtas at hindi isa sa mga tagapagligtas, ha? The only tagapagligtas. Wala nang iba, si Jesus lang. If you will do that sincerely in your heart, kapatid, may mangyayari sa loob mo. Ano yon? The Holy Spirit will work, will move. At babaguhin niya ng loob mo, ipapanganak kang muli. Kapatid, born again is not a religion. It is what happened to a person who accepted Jesus as his God, Lord and Savior. Yun pong espiritong walang relasyon sa Diyos, magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang tawag ng Bible doon ay ipapanganak na muli. Something that was not there before will come out. You will be a new creation. At ito po magiging resulta. Hindi mo yun makikita because it happened inside, in your spirit, pero mahahalata mo. Paano mo mahahalata? Because after this, after accepting Jesus as your Lord, God, and Savior sincerely, mapapansin mo that new nature will lead you to live for Christ. You will live for Christ. You will not live anymore for ito, for you, you will not live for anything but for Christ. Yan lagi ang magiging gusto ng new nature mo. And good works will surely follow. Gusto mong gumawa ng mabuti. Not to earn heaven, not to gain credits, at ikaw ay somehow ay makarating sa puntos na tanggapin ng Ama. No, good works will never bring you to heaven, but it will be the fruit, the result of what happened inside you. Kaya yung good works, hindi pinagmamalaki yan. Because it is just a fruit. Yun lang ay bumunga yung nangyari sa loob mo. Yung iba ay pinagmamalaki, ako'y mabait. Sadya, dapat maging ganon. Ako'y matulungin, dapat maging ganon. Bakit? Kasi nabago ang loob mo. So, now that you know kung ano ang condition para tanggapin ang pagiging ama ng Diyos at tanggapin ang pag-aalaga niya sa iyo, you have to do this. You must be a child of God. Now, if you have done this, and you have found yourself lacking something, napansin mo, ba't ako'y wala nito? Ba't ako'y wala pa rin ito hanggang ngayon? But you know, God has provided eh. Alam mo namang nag-provide siya eh. It could be, I might be wrong ha, pero it could be, sinayang mo ang provision niya. Ano pa ibig sabihin? Ganito kasi, ayaw kasi ng Diyos ng may sinasayang. Kaya pinapulot niya sa mga disipulo ang mga tinapay na natira matapos pakainin ni Jesus ang 5,000 lalaki. Of course, sa paghahati ng tinapay, may nalalaglag yung mga natira. Pinaipon at maraming naipon sila. Naisip ko noon, bakit kaya naman pinaipon pa ng Panginoong Jesus yung mga tinapay? Ay kayang-kaya naman ng Panginoong Jesus na magparami. Hayaan na lang doon at pagkailangan magparami uli. Yun ang nasa isip ko eh. And then I found out, there is this word that says, stewardship. Ano yon? Pagiging mabuting katiwala. If God has given you something, be a good steward of that. Ayaw naman ni Lord na sinasayang natin yung kanyang mga provision. Kahit pa, He owns everything.
ina-expect ni Lord that we're gonna use it wisely and we will be good stewards of those provisions.